minamahal, naku po, meron pong nasampulang isang alkalde. Hindi lamang po alkalde, mga minamahal, pati yung ibang kanyang kawani. Abay, sinuspindi po, mga minamahal, ng ombudsman. Well, kung deserve naman talagang masuspend, abay, bakit hindi? Tayo ay nagtatanong lamang, kurap ba ang mga Teodoro? Uy, ako nagtatanong lang. 'Di ba? Mamaya, alamin natin kung kurap ba ang mga Teodoro. Tayo po ay nagtatanong lamang, and based on the evidences that I will present to you guys, kayo na ang maghusga kung kurap nga ba ang mga Teodoro. Alright? At sino-sino pa kaya yung involved sa corruption allegedly ng mga ito? So, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, sinuspinde, yan na yung balita. Yan, nakikita niyo yung balita, mga minamahal? So, Marikina Mayor Teodoro at iba pang kawani ng City Hall, sinuspinde ng ombudsman. So, pinatawan, mga minamahal, ng preventive suspension without pay. 6 na buwan yun, Suspendido ka na nga, wes ka pa sweldo. Walang sweldo. Kasi meron silang kinakaharap na di umano. Actually, kaso nga ito grave misconduct at conduct pre-judicial, which is pirmado po yan, mga minamahal, ng Deputy Ombudsman for Visayas na si Dante Vargas. So, by the way, bago natin talakayin yan, panoodin muna natin tong balitang to. Para nang meron bang kalinawan. Sinuspindi ng ombudsman si Marikina Mayor Marcy Teodoro at iba pang kawani ng City Hall. Pinatawan sila ng preventive suspension without pay habang iniimbestigahan ng aligasyong misallocation o maling paggamit. Misallocation, mga minamahal. When you say misallocation, maling paggamit ng pondo. For example, nakalaan to sa ganito ganyan. PhilHealth. Pero saan ginamit yung pondo? Sa ibang bagay. Ay, yun po yung isa sa kanilang mga kinakaharap na kaso, at hindi lang yan, mga minamahal. Kasi, actually, may papakita din ako sa inyong picture. Kasi tawag dito, mga minamahal. Ito, simple lang daw po, yung mag-asawang yan. Si Marcy at si Maan. Di umano, simple lang daw. So, simple sila. Pero paano nila na-afford yung klase ng bahay nila sa LGV? 'Di ba? So, ang estimated net worth na pinapakita lang nila, mga minamahal, ay 76 million. Pero bakit nila na-afford ang mga bagay na kagaya nito? Merong house na kasamaan, mga luxurious na mga gamit, 'di ba? Mga mamahaling furniture na dinesign ng isang sikat na designer for the furniture, which is, ano ba yung pangalan nun? Nakalimutan ko na yung designer na yon. Sino yung designer na yun, mga minamahal? Si Kenneth Kubunpue. Yun, na-research ko pa yan para sa inyo, ito pa, yan. Diba? Yan, binatikos. Ay, ito po, Yan yung upuan na tinutukoy ko, mga minamahal. 1.5 million, which is ito yan, makikita ninyo. Inuupuan ni Madam. Diba? Ano pa, meron din silang mga ganyang art piece. Diba? Na mga furniture na nagkakahalaga lamang, ang pinakamababa ay 400 to 500,000 pesos. Diba? Tapos meron pa silang ganito. Ay, naks naman. Oy, wala akong sinasabing kurap sila, Nagtatanong lang ako, kurap nga ba ang mga Teodoro? Nagtatanong lang ako kasi paano nila na-afford yung mga ganitong klaseng bagay? Yung nakadeclare nga lang na net worth nila, ganun lamang po kaliit, diba? Meron silang kasamaan. Sa kasamaan, merong infinity pool. Merong spa tower. Merong 10 bedrooms. Merong driver's quarters pa at 2 maid's room at merong private cinema. Nakikita nyo yan? Kayo na yung humusga.
Diba? Alright, mga minamahal. Sige, pagpatuloy natin yung balita bago tayo pumunta sa ating kwentuhan at talakayan. Alright? Ng 130 million pesos na halaga ng pondo ng PhilHealth. Ayon sa reklamo, ginamit yan para sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan tulad ng Woy! Labag yun mga minamahal sa Universal Healthcare Act. Yung tipong pondo ng ng PhilHealth, yung pondo ng ilalaan mo sa iba, labag yun. Misallocation nga talaga. O, sabi dito sa balita, this reallocation of PhilHealth funds, specific provision of Section 21 RA number 11223 or the Universal Healthcare Act, which explicitly states that all income derived from PhilHealth payment must be allocated exclusively for improvement of the local government unit or LGU health system. So, complainant urged Mayor Chodoro to strictly adhere to legal directives governing the use of PhilHealth funds. Naku po, mabigat to mga minamahal. Eh, kung kaya naman nilang sagutin yan, alam natin na kung sa tingin nila, wala silang nilabag, abay, goods. Pero sa nakikita natin, kayo na yung humusga. Sa tingin ninyo, may anomalya ba o wala? Tayo'y nagtatanong lamang. Alright, continue tayo. equipment, repair at maintenance ng mga infrastruktura at iba pa. Sabi sa reklamo, labag yan sa Universal Healthcare Act Tama. na nagsasabing dapat inilalaan para sa pagpapabuti ng LGU health system ang anumang income mula sa PhilHealth payments. Sabi sa desisyon, kinatigan ng Ombudsman ng petisyong patawan sila ng preventive suspension para hindi maapektuhan ng investigasyon kabilang ang mga posibleng ebidensya na nasa kanilang kustodiya. Naku po. Sa isang pahayag, sinabi ni Chodoro na naniniwala siyang politically motivated ang suspension. Parang si Sara Duterte, no? O, kapag kino-call out, this is fishing. This is politically motivated. O, diba? Pag nasusukol, pinupolitika ninyo ako. Sagutin na lang po, ma'am and sir, yung mga katanungan na ipinupukol sa inyo. There's nothing wrong naman if, you know, sagutin nyo yung mga allegation. Kasi, kung sa tingin nyo malinis kayo, then mabilis nyong masasagot yung mga yan. Diba? Yung mga aligasyon, mabilis ninyong masusurpass yung challenge na ibinigay sa inyo. Kung sa tingin ninyo malinis kayo. Diba? Alright, continue tayo. Para maharang ang kanyang kandidatura sa eleksyon sa Mayo. Gayunman, mananatili anya siyang kandidato at hindi magpapasindak. Anya, kumpiyansa siyang malakas ang kanilang depensa at mapapatunayan nilang walang basihan o merito ang mga aligasyon. Eh di maganda kung mapapatunayan nilang pinupolitika sila. 'Di ba? Kasi malakas ang panalo nila sa Marikina kung mapapatunayan nilang sila ay pinupolitika. Alam nyo, ilang beses na yung kinall out ng COA, mga minamahal yung Marikina. Ito, natatandaan nyo to? Last year, if I am not mistaken, COA kinumpirma ang 3.6 billion utang ng Marikina. 2024, grabe yung call out sa kanila ng COA dito. So, ang nagkumpirma niyan, yung Commission on Audit na si Attorney Douglas Malalin. Diba? Nakitaan sa House of Representatives noong House hearing. So, ayon sa panayam ng COA, sinasabing nagsimula sa termino ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang pagkalaki ng utang batay sa report noong May 2017 hanggang 2023. Yan na nga yung kwento ko sa inyo ng mga nakaraang araw. Tayo, nagpaparinig pa lang tayo, TikTok pa lang yun, di ba? Ito yun, yung Universal Healthcare Act. Then, isa din yan. Ginamit pang trip sa Vietnam, di umano. COA flags Marikina government for using health funds on Vietnam trip. Oh my God! Ay, ang sama naman. Ang sama, mga minamahal. Alam mo, alam ninyo, ang pananatili po sa pwesto ni Mayor Marcy sa kanyang posisyon ay maaari talagang magkaroon ng komplikasyon yan or makakaapekto sa investigasyon na gagawin, lalo pat sa pagbabantay ng mga dokumentong ebidensyang nangangalaga dyan sa lungsod, abay meron silang malakas di umano
na ebidensya na mayroong anomalya, di umano, daw na ginagawa itong itong mag-asawang ito. So mga minamahal, ito, may papakita ko sa inyo. Ito ha, yan. Ako nagtatanong lang, balikan natin yan mga minamahal ha. Paano na-afford nila yung mga ganyang klaseng bagay? Overall na sahod lang naman nilang mag-asawa ay 44 million. Pero, I need yung estimated ng bahay. Nagkamali ako ng pagbanggit kanina. Yung estimated ng kanilang bahay, ng kanilang mga ari-arian, and almost umabot ng 500 million. Paano nila na-afford yung mga ganyang klaseng bagay? Kita ninyo? Simple lang daw po si Maan. Yan. Si asawa, simple. Pero yung mga damit na ginagamit, mamahalin. Yung furniture. Oy, nako. Oy, hindi lang pamumulitika. Nagtatanong lang kami, ha. Ang ganda kasi ng taste ni Madam. Kung Maan Teodoro, binatikos dahil sa 4.6 million luxury. Toyota Alphard. Ay, yun mahal. Grabe. Diba? Marikina Mayor Marcy Teodoro, city official suspended over alleged PhilHealth funds misuse. Ito din yan. Ako, nagtatanong lang ako kasi mag-asawa yan sila. How can they afford such these things na sobrang mamahalin na yung kanilang mga sinusweldo, di ba, mga minamahal, ay hindi naman ganun kalaki. Di ba? So, if you will connect the dots, kayo na yung mag-ano ako nagtatanong lang ako, kuha ba yung mga Teodoro? Tanong lang po. Alright, yun mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.